Guys, yesterday, pinag-usapan natin si One Hand and yung bagong interest rate nila. Dahil nga sa memorandum ni SEC na effective April 1, ine-expect natin na yung mga legit na online lending apps talaga ay mag-lower down na ng interest. And upon checking this online lending app na tinatawag na Kasyalo, somehow, sumusunod naman sila. However, meron na namang loophole ako nakita. And in this video, yan ang pag-uusapan natin today. So samahan nyo ako, sit back, and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so si Kasyalo, alam naman natin na legit yan na online lending app. And para lang mabigyan kayo ng background kay Kasyalo, so si Kasyalo ay being operated by Palu Financing Incorporated na may SEC registration number na ito. And secondary license number na ito. So, we cannot argue kung legit ba sila o hindi. Ayan na po, in papers, legit po sila. Ang ginawa ko to further investigate kung sumusunod na nga ba si Kasyalo sa SEC Memorandum number 14. Siyempre, chinek ko tong app na to. Alam ko, meron akong account dito with Kasyalo, but it's been a long time since I've opened and tried Kasyalo. So, nung nag-login ako, nagulat ako na para akong walang account. Nakapag-login ako, ang sabi dito sa akin, para mag-a-apply ako na wala yung available na credit limit ko na 500 pesos yata dyan before. So, nung nag-try ako mag-apply ng loan, ayan, pinag-enter ako ng personal information, which is yan din ang gagawin nyo. And then, add yung current address. And then, magpo-provide din ng work information. And then, magpo-provide na tayo ng ID. So, sa akin, ang pinrovide ko ditong ID ay driver's license. So, ipipicturean yung ID nyo, front and back. After which, magpo-provide na tayo ng selfie. And then, once na matapos nyo na to, magpo-provide na tayo or maglilista na tayo ng bank accounts natin. Dito. Pipiliin muna natin kung ano yung loan purpose natin and then maglalagay na po tayo ng bank account. After nun, lalabas na yung loan offer sa atin. So sa akin, yung dating 500 na loan offer ko, if I remember it correctly, or ito na lang flashback, pag binayaran mo na daw siya, ay 547.31 peso. Yeah, so yun yung dati kong loan offer. And then, ito yung loan offer ko ngayon. Dito, 1,000 pesos and 14 days. Parang halos parehas lang naman sila ng tenure. So, ito na ngayon yung interest. Yung previous na loan offer din sa akin ay also 14 days. Pero ito siya ngayon. Makikita natin na sa loob ng 14 days, ang kailangan kong ibalik ay 1,080.29 pesos. Kung i-calculate po natin to, itong 1,080.29, kailangan po muna natin makita kung ano yung breakdown nito. Hindi po natin pwedeng i-assume na yung 80.29 pesos is the processing fee or interest. Ito po kasi yung sinasabi ko kanina na parang merong loophole. Okay, when we click this information na yan, ito po yung breakdown. So, yung 1,000 is the principal. Interest per day is 0.2%. Interest daw yan. So, ito yung nominal interest rate nila, which is 28.64 pesos. And then, meron po silang service fee, 28.64, which is based sa video natin kahapon, kasama ang service fee sa pag-compute natin ng effective interest rate. Ngayon, ito po. Pagdating dito sa pangatlo, insurance premium. 23 pesos. Upon checking and searching, hindi po kasama si insurance premium sa pag-compute po natin ng effective interest rate. So, alam niyo na po ba yung sinasabi kong parang loophole dito? Okay, so in this case, ang kukunin lang po natin to calculate the effective interest rate is only the 28.64 pesos na interest and another is yung service fee na 28.64. Thus, 28.64 plus 28.64 basically, 57.28 po yung cost of loan natin. So, i-divide po natin to by 1,000, divided by 1,000, nasa 5.72 or 73% po sa loob ng 14 days. I-divide po natin to by 14 days, lumalabas po na 0.4% or 0.41%. Ang ibig pong sabihin nito, kung kukunin po natin ang 30 days times 30, nasa around 12% nga lang po ang kanyang interest. Though sobra ng 27.27%, but masasabi naman natin na medyo malapit naman po siya. So, yung insurance premium naman po na nakalagay dito ay mandatory po siya. Hindi po tayo makakapag-proceed ng loan natin kung hindi kasama itong insurance premium na to. Thus, ang total na babayaran ko dito ay 1,080 pesos. So,
Yun nga po yung sinasabi ko. Yes, binaba yung interest, pero pwede silang magkarga ng ibang mga mandatory na line item para mapataas yung pagbabayad natin sa loan. Silipin po natin yung previous ko kung ano naman yung component nung previous offer sa akin. Okay, so sa previous loan offer po sa akin, ang net proceed na 500 pesos, zero processing fee. Pero meron po siyang insurance premium na 11.50 pesos. Tapos ang interest per day, remain the same daw po. Ganun din, 0.2% per day. And then may platform fee. Ito naman po kay Kasialo, hindi naman po sila nagbago na strategy. Yung strategy nila is ever since, ganito na rin po talaga, merong mandatory insurance. Ang possibility po na mangyari sa mga online lending apps natin ay bawat loan natin ay magkakaroon na ng line item ng mga insurance or even other line items na hindi pasok sa calculation ng effective interest. Okay, sabi ni Bangko Sentral, ito daw yung mga list ng mga cost or expense na pwedeng maikarga sa loan natin na hindi kasama sa pag-calculate ng effective interest rate. So sabi dito, costs not directly related to the loan's creation such as penalty fee, late payments, administrative fees unrelated to closing or certain prepayment penalties are generally excluded from the effective interest rate. So like yung incidental third-party cost, fees not paid directly to the lender such as independent legal fees, or appraisal fees not charged by the lender. Meron din dyan na advertising or servicing cost, general administrative costs incurred by the lender not directly tied to the specific loan origination. And then, syempre, kasama na dyan yung na-discuss natin kanina, mga na-insurance premium. Yes, masasabi naman natin na ever since, sumusunod naman po si Kasialo sa ceiling ng interest rate na sinet ng ating government or ni SEC. However, yun nga lang po, yung mandatory insurance po, kailangan po ba talaga yan? And lalo na for a short-term loan, for a 14 days, kailangan mo bang magbayad talaga ng insurance? I would understand if the loan is like 1 year to pay, okay din naman po talaga na may insurance. Para protected din naman po yung mangungutang unless magkaroon ng unexpected event. Well, I don't know guys, but for me, medyo etong mandatory insurance na to. For our question of the day, sa tingin nyo po ba, etong credit insurance, malaking tulong po ba yan para sa atin as a safety natin? Or this is somehow na parang extra service ng mga lenders para kumita sila? Ano sa tingin nyo? I-comment nyo yan sa comment section sa baba for our weekly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Jarlene Piamonte. At Jarlene Piamonte 2614, sabi po niya, watching from Rome. Wow! From Rome, inabot na tayo sa Rome. Kay Miss Jarlene Piamonte, shoutout po sa inyo and thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!